mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Maray na aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad. Buenos dias! At magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa mga nakikinig sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan din po tayo at napapanood sa mga social media platforms ng Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Yes! At syempre sa ating partner na Channel 185 sa Signal TV through the ministry po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si Absidi Ferrer at ang ating ProdTech na sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calaya, Raymond Paner at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. And of course, special mention kay Miss Minka Tiangco na nakatulong din sa atin at kaagapay din natin sa ating broadcast. Okay. Pero sa puntong ito ay nais naman ho naming pasalamatan kayong mga kaagapay na patuloy po naming kapartner dito ho sa ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay mahigit na 7 dekada na ang pagbabahagi ng tama at mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging bahagi ng ministeryo ng FEBC ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bumisita na rin po kayo sa ating website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para naman sa iba pang mga detalye, okay? Pero bago kami magsimula ni Attorney Chona sa atin hong mga pag-uusapan ngayon ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay mula sa aklat ng Santiago chapter 3 verse 17. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, may mensahe kayo, lalo na kung meron kayong katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa ating unang segment na Punto por Punto. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 74 na taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo, on air, online, and on the ground. FEBC Philippines, matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ngayong umaga dito sa ating Punto per Punto segment, ano ba ang ating pag-uusapan na I'm sure malamang diskusyon na naman ito, no? Kaya take it away, Attorney Jeremiah. Yeah, pag-usapan natin ngayon, Attorney, ay dahil tayo nag-celebrate ng noong February 2 ng Constitution Day, pag-uusapan natin ang history ng ating Constitution o mga konstitusyon sa Pilipinas, no? So, Constitution Day commemoration at syempre ang National Reform Association, and we'll be discussing that. Okay? So, yes. Ano ba itong Constitution Day na ating sinasabi, no? Ito yung idiniklara ng dating Pangulong Corazon Aquino sa pamamagitan ng Proclamation 211 na minove niya yung commemoration day ng ating Constitution from January 17 to February 2 every year. Bakit February 2? Kasi noong February 2 pala, yun pala yung araw na kung saan nagkaroon ng plebisito. No? At kaya noong February 2 ay naging tinawag na Constitution Day na kung saan isinubo sa taong bayan upang ratipikahin o aprubahan yung ating 1987 Constitution. Yes. So, pero bigyan natin ng mabilis na snapshot ng history ang mga konstitusyon sa ating bansa. At alam mo, Attorney, sa mga kaagapay natin, ay 6 na konstitusyon na pala ang nagkaroon ng Pilipinas since nung proclamation ng independence nung June 12, 1898, na kung saan makikita natin kung dati sa 5 piso, no? Ewan ko yung ibang bata, hindi na natandaan yung 5 piso ng huli. Nandun yung pagwawasiwas, no? Yung wagayway ng bandila. No? Ng bandila ng Pilipinas ng dating Pangulong Aguinaldo. Awit Cavite. Yung June 12, 1898. No? After nun, naka-6 na konstitusyon at ang unang-una dyan ay yung 1899 Malolos Constitution. At ito ay pwede natin maging proud ang Pilipinas dahil sa konstitusyon na ito, ang Pilipinas ang naging kauna-unahang Republican state or Republican Constitution sa Asia. Ibig sabihin ng Republican, tayo ay pinamumunuan ng ating mga piniling kinatawan. Yes. So, doon sa Constitution na yan, ay meron silang mga separation of powers na dyan, meron dyan na tinatawag na basic na Bill of Rights, meron dyan yung discussion ng free education, at yung iba pa na sistema ng gobyerno na mismong original na nanggaling sa Pilipino. Ayan. Nandun na rin, Attorney, yung checks and balances, ano? Yes. Nandun na rin. Kasi yung three branches of government, nandiyan na rin. And, however, dahil sumiklab ang Philippine-American War, ay
short-lived ang itong Philippine Republic na ito at yung constitution na natapos noong 1901, no? So nung 1899 to 1901, ito ay nagtapos dun sa pagdadakip sa kay dating presidente Emilio Aguinaldo. Okay? So, during the American occupation naman, pero before the 1935 Constitution, alam ba natin na ang US Constitution ang ultimately na ginagamit natin na Constitution, no? Kung kaya nga, sabi nga, meron tayong mga Philippine reports, no? Yung compilation ng mga decided cases. So, during that time. Yung Supreme Court ng US patungkol sa mga kasong nag-emanate sa Pilipinas. So, kaya yung mga constitution na na-draft ng forefathers ng Amerika ay nagamit pala sa Pilipinas for this period ng mga 35 years, no? However, meron namang mga batas na ipinasa dito, mga Organic Acts, Autonomy Act, na ipinasa ng Kongreso ng Amerika, katulad ng Philippine Organic Act noong 1902, Philippine Autonomy Act noong 1916, na para bang nag-serve na rin ng parang konstitusyon dito sa atin. Ano? Yes. Pero hindi pa rin ito yung sabi natin na konstitusyon na nanggaling sa atin. Okay. So, noong 1934 ang Amerika, ang Kongreso ng Amerika ay nagpasa noong tinatawag na Philippine Independence Act, no, kung saan ipinangako na magkaroon na ng Commonwealth government. Kaya 1 year after, noong 1935, nagkaroon ng Commonwealth government at sinimulan ang paggawa ng 1935 Constitution na naging nakasakatuparan naman ito noong February 8, 1935. At ang konstitusyon na ito ay isinumite for approval ng Estados Unidos pa rin ng presidente. Kasi nga under pa rin tayo. Yes. Kaya yung 1935 Commonwealth Constitution natin ay at yung Commonwealth government ay supervised government tayo. Ano? Yes. Pero nonetheless, ito ang mga Pilipino ang gumawa na to, and it was ratified noong May 14, 1935. At naging forcefully enforced siya noong November 15, 1935, na kung saan in-inaugurate naman ang Commonwealth of the Philippines. Kaya, no? So, during ng time din ito, attorney, ay ito yung naging konstitusyon natin, pero na-interrupt siya panandalian. Dahil during ng World War II, ay noong 1940, ay nagkaroon naman ng World War 41, ay nasakop tayo ng Hapon, bansang Hapon, at panandalian na nagkaroon ng bagong konstitusyon, yung 1943 Constitution by the Second Republic, na kung saan ang naging presidente natin ay si President Jose P. Laurel. No? And yun during the Japanese era. Pero alam natin na bumalik ulit ang kalayaan ng Pilipinas nung umalis ang mga Hapon. Kaya noong 1947, bumalik ulit in effect. Kumbaga, 1935 Constitution ulit tayo. Okay? Kaya, pero mahabang panahon, attorney, nung finally nag-decide na magkaroon ng bagong Constitution, during nung martial law, nung September 23, 1972, nung nagdeklara. 72, yeah, that's right. Martial law, ang dating Pangulong Marcos, ay minadali na rin ang pagkakaroon ng panibagong konstitusyon. Kaya noong 1973 ay nagsabit for ratification yung Constitutional Convention Delegate at nagkaroon naman ng 1973 Constitution na kung saan inisyo through Presidential Decree number 86 series of 1972 yung Citizens Assembly na para mag-ratify ng newly drafted Constitution. At itong Citizens Assembly na to, lingid sa kaalaman ng marami, kasi dapat yan ay open voting, di ba? Pupunta ka sa mga botohan, ay okay ba sa'yo o hindi. Pero ang ginawa dito ay ginawa na lang into Citizens Assembly, no? Pinagsama-sama mga Pilipino, viva voce na lang, kumbaga taasan ng kamay. At piniksuran at para umabot ang ratification. So yun ang nangyari noong 1973, no? January 17 ulit, 1973. Ngayon, fast break na tayo kasi alam natin
after nung martial law, marami nung nangyari, nagkaroon ng People Power Revolution. Yes. No? At umupo na po ang dating Pangulong Corazon Aquino at nag-issue ho siya ng Proclamation number 3 na sinuspindi ang ilang provision ng 1973 Constitution at 1 month after, nag-issue naman siya ng Proclamation number 9 na nag-create na ng Constitutional Commission para sa paggawa ng panibagong konstitusyon. Kaya nga, habang naghahantay, meron tinatawag na Freedom Constitution. Yes. Revolutionary government ng Pilipinas noong panahon na yan. Kaya twice pala tayong nagkaroon ng revolutionary government, attorney. Panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo at ang ating Pangulong Corazon Aquino. Diba? Okay, so it was actually ratified kaya noong February 2, 1987, ni-ratify na ang bagong constitution at noong February 11, after ang kulang ng 10 araw, ay in-announce na ang official canvassing ng result at ito ay na-ratify na ang 1987 Constitution na gamit natin ngayon. Kaya nga, yan ang ating Constitution ngayon. Pero alam mo, attorney, sa Amerika, isa lang ang constitution nila pero ilang beses nagkaroon ng amendments, no? Ang grupo ng National Reform Association, ang mga Christian groups na ito ay nagsulong in the past na magkaroon ng ratification ang US Constitution para maging isang maideklarang Kristiyanong bansa ang Estados Unidos. Pero hindi sila nagwagi. Pero buhay pa rin ang mga organisasyon na ito, which brings me to my final point na sa ating Constitution din ay sinabi na we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. Sabi, so that we can establish the rule of law, regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace to ordain and promulgate this Constitution. Mga isipin na nanggagaling mismo sa salita ng Diyos. Kaya nga, alam mo, hindi pa rin nawawala ang usapin na sinasabi nila na ratification at amendment ng Constitution, dapat ang mga Kristiyano ay katulad ng mga National Reform Association ay maging handa rin na makasali sa mga pagpapatibay ng ating maganda ng Constitution. So yan, no? Yan ang mabilis na rundown natin sa 6 na konstitusyon natin, attorney. Wow, ang daming matututunan talaga natin sa diskusyon na yan dahil syempre kailangan balikan natin ang kasaysayan para naman lalo nating ma-appreciate yung kung ano yung meron tayo ngayon. Ang dami palang pinagdaanan yan, attorney, no? Yung konstitusyon natin na yan na napakahalaga dahil saligang batas yan na tinatawag na pundasyon ng mga batas na umiiral ngayon dito sa ating bansa. Kaya alam namin na marami pang pagtatalakay patungkol yan. Yan ay introduction lamang yan. Sa ating konstitusyon, ang history pa lamang yan. At alam niyo po, ma-appreciate po nating lahat kung paanong tatalakayin ni Attorney Jeremiah sa atin ang mga bagay na ito. Ma-appreciate natin yung pagkilos ng Diyos doon mismo sa pagkalikha ng ating saligang batas. Dahil marami palang prinsipyo dito at kaisipan na galing mismo sa salita ng Diyos. Right. Kaya nga, ito ating programang Tabas ng Batas, makita mo ang talagang tabas talaga yan ay ang salita ng Diyos. Okay, napakadaming pag-uusapan pa kaya sa ating pagbabalik ni Attorney Chona, pakikinggan na po natin ang isa pa panukalang batas na i-discuss po natin pinakamamahal na Attorney Chona. Kaya tutok lang kayo mga kaagapay, babalik po kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikitang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali pero huwag ka ring mag-alala dahil
Dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Ang ika-74 na taon sa himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Delica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At tayo ngayon ay nasa atin na ikalawang segment, ang punto per punto. At bigandaan natin ang Senate Bill 1805, an act promoting the use of aeroponics, hydroponics, and aquaponics for the production of high-value fish, crops, and vegetables. Bakit naisip to ngayon, Attorney? Alam naman natin na maraming problema sa agriculture sector at ang ating mambabatas ay nais bigyan din ng solusyon ang bahagi ng problema ng ating agricultural sector. So sabi rito, despite the advances in modern agriculture, which include high-tech farm mechanization, modern irrigation system, advanced controlled environment, agriculture, food production remains at the mercy of nature and it's subject to various destructive elements of the changing climate. So, hindi yan kaila sa atin, ba't bumababa ang produksyon ng ating mga farmers, yun, meron ding factor dyan, yung ating environment, yung ating, di ba, mga mapaminsala nating mga bagyo na dumarating. So, yun dapat na i-harvest, aanihin na sana ng mga crops na sisira pa. So, isang issue talaga yan. The Philippines frequently experiences extreme weather events. Around 20 tropical cyclones or storms enter the PAR or Philippine Area of Responsibility. Not to mention yung regular occurrence nga naman ng El Nino or La Nina. So based on the climate outlook of Pag-asa, El Nino may take place after June or during the latter half of 2023. So may ganyan na naman projection. Meanwhile, La Nina continues to plague the northern Mindanao and Davao regions, resulting in adverse impacts such as heavy rainfall, flash floods, and landslides. And the latter phenomenon is expected to continue until April 2023. Diba? Nakakalungkot na malaman natin yung balita nitong Kapaskuhan at maging nitong bagong taon na marami tayong kababayan sa Mindanao na talagang devastated by, diba, talagang floodings, left and right, nasisira yung hindi lang yung kanilang pananim, kundi mismo kanilang mga bahay, nadi-display sila, So one of the main causes cited for the extremely high prices of onion in the country. So noong Disyembre, mga nasa 700 pesos a kilo. Di ba parang, di ba kaya meron tayong mga kababayan, ang pinamigay na nila noong kanilang wedding. At saka sa meron mga nagpakasal din kasi noong December. Ang kanilang giveaway ay onions. Sibuyas. Meron tayong mga kababayan na, yun nga, parang pina-exchange gift na rin siguro, yung sibuyas. May mga kababayan tayo na, di ba nag-uwi dito ng sibuyas bilang pasalubong? Kasi nga ang taas ng presyo. Of course, ngayon, medyo nasa around 200 per kilo na yata ngayon. But nevertheless, sabi rito, this amounts it was so staggering that the issue of rising onion costs in the Philippines held the spotlight in a multitude of international news. Imagine, nasa international news tayo dahil ang taas ng presyo ng onions. Ito yung because of extreme weather events that recently occurred in the country, and moreover, the soaring prices of vegetables in general have baffled
na talagang parang nagulantang din ang Department of Agriculture early this year, with retail prices of cabbage reaching 140 to 150 per kilo, carrots reaching 100 to 120 per kilo, potatoes 140 to 150 per kilo, nandito yan sa explanatory note, pechay 100 to 120 per kilo, etc., etc. Baka kung sa mga nanay natin ngayon na namili, dahil siyempre Saturday mamimili ka, baka ma-update nyo kami dito kung magkano na, magkano na ba per kilo ng mga vegetables na to. But nevertheless, sabi po dito sa explanatory note, for these reasons, there is now a massive importation of crops and vegetables and even fish. Kaya napakahalaga ng ating pag-uusapan din ang ating special guest sa ating anniversary. Announce na natin, February na February ang anniversary ng Tabas ng Batas at meron po kaming very special guest. Pag-uusapan ang protection, conservation, preservation ng Kalayaan Island Group. Bakit ko nabanggit dyan? Kasi dito, tingnan mo naman, pati fish, nag-i-import na tayo. Biruin mo yan? Baka sa atin rin binili yun. Yun na nga. Kung kaya napakahalaga na i-address talaga itong mga bagay na ito. This is being done to augment local supply and tame their increasing erratic prices in the market. However, there have been reports warning the public against the consumption of imported fish because it contains harmful substances and are unsafe, like galunggong tainted with formalin, cream dory, and milkfish, which is bangus, na double dead. Diba nakakalungkot naman to? Nag-import ka na nga. Double dead pa. Oo, di ba? Unhealthy pa. Unhealthy, dangerous sa health. So, with the ever-increasing population and therefore huge demand in food supply, we must utilize advanced systems to grow more food while conserving the Earth's limited resources. So, yun na ngayon ang parang two-pronged approach. Grow more food, at the same time, conserve natin yung limited resources. Kaya nga napakahalaga. Tune in. Ayan save the data. Dito pong ating broadcast para sa ating anniversary ng Tapas. Pakinggan po ninyo yan sapagkat dyan po papasok yung preservation, conservation ng ating limited resources. At bakit napakahalaga niyan? For food security. So sabi ito, the country must devote more research and development to the use of state-of-the-art technologies aimed at improving agricultural production and ensuring food security and safety. Fortunately, new trends and innovative methods in fish and vegetable farming have evolved and is being used now locally and abroad. So ito nga yung sinasuggest ng mambabatas natin na aquaponics, hydroponics, aeroponics. So the adoption of soilless. Soilless. Hindi mo kinakailangan ng lupa. Oo, malaking lupain para ikaw ay magtanim, Sabi rito, soilless agricultural technologies such as aeroponics, hydroponics, and aquaponics are widely perceived as innovative measures to increase agricultural productivity. Kasi hindi ba, maging sa Singapore, attorney, meron tayong mga nakita sa balita na kung saan hydroponics, nagtatanim sila. Kasi syempre mga high-rise buildings na, wala silang masyadong lupa na pwede mapagtaniman. Pero even sa top ng kanilang mga buildings, ay merong mga tinatanim o garden, pocket gardens na utilize to produce their own food, like mga herbs and ilang kailangan sangkap sa pagluluto. So this can be done. So sabi niya, aeroponics is the process of growing plants in an air or mist environment without the use of soil. Hydroponics is the cultivation of plants by placing the roots in liquid nutrient solutions rather than the soil. And aquaponics combines aquaculture and hydroponic plant production in a closed-loop water system that simultaneously, galing nito, grows plants and fish. At the same time. Ang galing naman. So this proposed measure... Magagawa mo sa loob ng bahay mo. Exactly.
Exactly. Maski na malitang space mo. Imaginein mo yung possibility of growing, 'di ba? And raising your own food. At 'di ba sa sariling bahay mo. So sabi rito, the proposed measure seeks to promote the use of these technologies in agricultural production to further increase volume of agricultural production and ensure food safety and security. Maikli lang itong panukalang batas na ito, no? Pero makikita na natin na this is in keeping with the changing times, no? Nangangailangan tayo ng mga innovative system of producing our food. So, sabi rito sa section 4, the DA is hereby mandated to promote the use of aeroponics, hydroponics, aquaponics technologies as instruments. Yun nga, to further improve the production of high-value fish, crops, and vegetables in the country. Idle government lands owned by national or local governments or available land resources in state universities and colleges shall be considered for fish fanning and growing crops and vegetables using aquaponics, hydroponics, aquaponics, aeroponics technology, whichever is applicable. At gusto pa nila na isalma rin itong mga ponics na ito sa agricultural training. Yan. Maganda yan. O, kasi maging sa integration nito sa academic curriculum for secondary and tertiary level students of both public and private academic institutions who are studying courses on agriculture, practical arts, home economics, and other subjects related to agriculture. Wow. Diba? Kung matututunan mo sa high school subject mo. Yes. You'll be producing your own food. Makakatulong sila itong mga estudyante natin mismo sa kanilang mga pamilya, di ba? At this will encourage, kasi nga, di ba, ang sinasabi ng mga farmers natin, yung mga anak nila, parang ayaw na. Ayaw nang ituloy yung 'di ba pagbubungkal ng lupa at pagpa-farming, and they are pursuing other field of endeavor sa kanilang college courses. But this time, kung ito ay may integrate doon sa ating basic and tertiary education system, curriculums, baka ma-encourage natin yung mga bata na let us go back to 'di ba, agriculture and using all of these new technologies, 'di ba? Ang tawag nila dyan attorney, agribusinessmen. Yun. So, yun. Agri-innovators, no? So, it's really coming back. Kasi sabi niya, iniwanan ang pagbubungkal ng lupa ni anak para makapagtrabaho sa labas at mabili yung binubungkal ng kanyang tatay na pagkain. Di ba? Di ba? Kung ganitong sila mismo ang tutulong, ito na yung next generation, na will undertake all of these productive endeavors. Malaking tulong to sa hindi lang sa pamilya nila kundi sa ating bansa. Kaya yan po ang Senate Bill 1805 o Soilless Agricultural Production Act. Ayan, so very promising, di ba? Ayan, so sa ating pagbabalik naman, ay dadako na tayo kaagad sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Kaya tutok lang po kayo dito sa ating programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene Bonsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo ako sa panalangin. Aming Diyos, lumalapit kami sa iyo. Itinataas namin sa iyo ang sektor na siyang sumasakot sa aming ekonomiya. Kasama na po ang mga negosyo, ang mga manggagawa at mga may-ari nito na naapektuhan dahil sa pagsasara ng mga pangunahing mga businesses dahil sa COVID-19. Kaawaan mo po sila. Dinggin ang kanilang panaghoy. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Yakapin mo sila upang madama nila ang iyong presensya. Ipakita mo na ikaw ang Diyos na nakikinig sa kanilang mga panalangin. Hindi mo sila iiwan at pababayaan. Hayaan mo, O Diyos, na malampasan naming lahat ang problemang ito. Ito po ang aming samo at dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS.
Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, tayo'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ngayon, dadako na po kami ni Attorney Chona sa inyo pong blockbuster segment natin, ang Payo de Asunto, para subukan ho namin sagutin ang inyo pong mga katanungan. Ayan. So ito agad ang ating unang katanungan manggagaling sa ating listener. May acquired house and lot po ako through Pag-ibig. Ang seller po ay byudo. Ang TCT po ay nakapangalan sa mag-asawa. Patay na po ang babae. Ngayon po nung nakita ng Pag-ibig ang title, nirequire ako ng surety bond. Question ko po, sa mga gastos po ba ng processing of title and all, sino po ba ang dapat na mag-shoulder? Maraming salamat po. Okay, so again, merong mga ilang impormasyon na hindi niya nabanggit, Attorney Jeremiah, na mahalaga sana para sa atin upang mabigyan ng akma na kasagutan. Ganun pa man, we will try our best based on the facts na related or narrated to us kung paano natin ito masasagot. So, yung TCT nila, yung title nila, nasa pangalan ng mag-asawa, no? Yung namatay na raw yung babae. So, doon may isip agad natin, dapat may settlement ng estate, Kasi namatay na yung yung asawa na may-ari rin naman noong property. Pero may binanggit siya tungkol sa pag-ibig, no? Yeah. At ngayon daw, ang nire-require siya ng surety bond. So, ang concern niya, yung pagbabayad ng mga processing fee. So, gastusin dito sa title na ito. Siguro yung pagpapalipat na at pagpaprocess na ng mga ito. So, sino na ba ang dapat na mag-shoulder nito? Kasi kahit man hindi sa Pag-ibig, ang normal po talaga na kanya-kanya pong babayad po kasi ng taxes po yan, which is normally na binabayaran. So, ang tinatawag na capital gains tax, yung pagbebenta ng property, ang binagbabayad po na to ay yung seller. At yung documentary stamp tax ay kasama din po. Pero yung iba hong mga taxes katulad po ng transfer tax na kung saan sa LG po ninyo binabayaran, ay ito po yung buyer naman po ang siyang nagbabayad po niyan, at kadalasan po yung buyer na rin ang siyang gumagastos ng pagpapalipat. No? Ang malaki mo kasi binabayaran is yung CGT o yung capital gains tax po, na ang nagbabayad po niyan ay yung seller po. Kasi sila naman po ang siyang kumikita. Yes. At kung iyan naman po ay estate tax, ang ating pinag-uusapan, yung pong estate na tinatawag noong namatay, yun po ang mananagot naman din doon sa pagbabayad at maging yung mga heirs, pagbabayad noong estate taxes na yan. So, alam po niyo, bigyan niyo pa po kami ng ilang mga detalye, para matumbok natin exactly, yung ninanais niyang malaman mula sa atin, Kaya sige po, follow-up question, pwede po. Pakinggan natin ang ating ikalawang katanungan mula sa ating listener. Pwede po bang kami na witness o pumirma sa deed of donation sa lote ng school ay magbibigay din ng deed of donation sa ibang agency? Okay, so pwede ba na maging witness o pumirma sa isang deed of donation? Sa lote daw ng school. Ayan. So basically kasi 'di ba, attorney, sa isang deed of donation, talagang ang crucial diyan yung acceptance, of course, ng donee, na kailangan expressly written, expressly signed, at yung witness naman yung po mahalaga rin sa anumang dokumento, dahil nagpapakita na merong nakasaksi nung anuman transaksyon na inyo pong pinasok, lalo na po diyan sa deed of donation na yan, at yun lang naman yun. Kung talaga nasaksihan po ninyo
yung katotohanan na idinodonate ang isang property at tinatanggap naman noong kabilang partido at kayo ay nagwi-witness doon sa fact na yon, doon sa pangyayaring yon, then you are a qualified witness to sign the document. And medyo hindi ko lang naintindihan yung kung pwede rin daw ba sila ang magbibigay ng deed of donation sa ibang agency. Yun nga. Pero ang sabi nga ni Attorney Chona, na kapag ito po ay deed of donation ng lupa, ito po ay dapat in writing, pero dahil ito po ay real property po, dapat po ito in a public document. Yes. Pareho po yung nag-donate at yung pinag-donatan, no? Yung nag-accept. Pareho po silang nakapirma sa isang public document. Preferably sa same document. Nakasulat po yung acceptance. Ano po? Tapos, kung ang tanong kung pwede daw ba na sila ng mga pumirma daw doon sa deed of donation sa lote ng school ay pwede rin daw ba sila magbigay din ng deed of donation sa ibang agency. Hindi ho namin alam kung ano ibig sabihin. Yes. Agency, pero kung ang sinasabi po you're pertaining doon sa parehong lupa na i-donate, baka magkaroon ng conflict kasi pareho kung ang nag-donate po ng lupa ay iisang tao sa magkaibang tao, mag-ingat to kasi kung na-donate na ho niya sa ibang recipient ito, ay baka hindi niya pwedeng i-donate ulit sa iba pa kung ito'y perfected na yung donation niya. No? So tingnan niyo po mabuti at bigyan niyo po kami ng mas konti pang detalye. Yes, oo. Ayan, so meron tayong ikatlo na katanungan mula sa ating listener. Pwede po bang humingi ng tulong about SSS pension ng mga anak kong minor na kung saan magti 3 years ng patay ang father nila. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin kaming natatanggap. Sila po yung mga beneficiary at dahil hindi kami nakasal, kaya akong mother nila ang tumatayong guardian lamang nila. Okay, ito ay may kinalaman naman sa pensyon ng kanilang namayapang ama at mukhang ito ang ating understanding na yung mga minor na mga anak ay mga beneficiary nitong pension na ito kasi hindi pala kasal doon sa mother, kaya yung mother ay tumatayong guardian lamang nitong mga minor at wala pa rin daw silang natatanggap 3 years pero hindi nabanggit sa atin yung po bang mga documentary requirements na satisfy na ninyo. Kasi laging merong ganyan, di ba, attorney, na mga requirements sa mga government agencies, kung may claim tayo, meron po silang mga pinapasubmit na mga documents, may mga list of requirements, may checklist yan hindi ba? So, hindi lang po ninyo nabanggit na kumpleto na po ba? Kasi doon pa lamang po magsisimula na lalakad yung panahon na kung saan dapat ang isang ahensya ng pamahalaan ay, di ba, mag-responda rin sa inyo. But then, sabihin natin, 3 taon na, medyo matagal na. Siguro, isang bagay po maisasuggest namin, sulatan niyo po mismo ang SSS at tanungin ano ang status ng inyong claim for pension sa inyong mga minor children. Kasi magandang official di ba? Through a letter na pinapadala po ninyo kasi required silang sumagot. Yeah, tsaka attorney at the same time kung siya naman ay nag-aatubili dahil hindi sila kasal. Yes, ng mga anak nila, kung hindi ho kayo kasal, ibig sabihin ang anak po ninyo ay illegitimate child. Kayo po, bilang nanay, ang siyang merong parental authority talaga, lalo na minority edad. So, bilang legal guardian po, kasi minor pa ho yan, legal guardian ng mga anak po ninyo, ay maaari ho kayo mag-follow up para sa inyong mga anak. So, you can represent them dahil minor po yan, hindi naman ho pwedeng gawin ng bata. At siguraduhin nyo lamang po na yung sinabi po ni Attorney Chona ay kumpleto na po. At na-notify nyo na rin po ang SSS patungkol po sa pagpanaw po ng tatay po ng inyong mga anak. Isunod ko itong isang related question. Ito ay may kinalaman din sa paghuhulog ng kumpanya sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Sabi niya rito, ano ang karapatan at ano ang pwedeng gawin ng isang employee kung hindi siya pinaghuhulog o hindi kumpleto ang inihuhulog ng kumpanya?
pero may monthly deduction siya sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Naku, very very strict ang lang ng SSS din sa compliance sa ganitong remittance ng mga contributions ng kanilang mga empleyado. So, unang-una, syempre, maaari po ninyong para meron kayong pinanghahawakan, you have to verify from these agencies, SSS, Pag-ibig at PhilHealth, kung na-remit yung inyong mga contributions na dinadak mula sa inyo. Put it in writing kasi para pag nag-respond itong mga agencies na ito, sasabihin nila na from their records, walang pumasok na remittance mula sa inyo, doon sa kumpanya ninyo, para sa inyo. So meron na kayong ngayong, di ba? Meron na kayong justification ngayon na para to ask ngayon yung employer ninyo na nasaan ho yung yung dinidak ninyo sa amin? According po sa SSS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth, wala raw pong pumasok na remittance na mula doon sa dinidak ninyo sa amin. Yeah. So at ito rin po ay meron pong penalty sa mga employers na hindi po nagbabayad. At settled na po yan sa ating batas at sa ating pong mga desisyon ng ating Korte Suprema na sa mga employers po na hindi po naghuhulog at sa kabila na siya po ay kumukolekta ng kontribusyon ay maaari po siyang ma-penalize ng imprisonment up to 6 years. At kung ito ay nagkakaroon po ng hindi paghuhulog. Ganoon din po sa SSS at sa Pag-ibig po at PhilHealth po nila. Dahil ito po ay mga mandatory contributions po ng mga empleyado at ng employer na dapat inaasikaso. Kaya yung mga may mga negosyo po ay wag ho nating pabayaan yan. Yung iba nga kahit contractual lang yung kanilang empleyado ay tinutulungan pa rin nila na makapag sila ang siyang naguhulog pa rin ng voluntary contributions. Ay tinutulungan pa rin nila kasi nga ay malaking bagay sa mga empleyado ang meron ho silang social services na covered po sila. Ayan. So, isunod ko na itong isa pang katanungan. Ito ay follow-up question pala. So, sabi niya, ako ay nagtanong tungkol sa pagbebenta ng lupa ng aking asawa. Ang nabigyan po ng SPA ay panganay na anak. Siya ang naghati ng lupa sa kanilang magkakapatid. Nagkanya-kanya na silang abala sa titulo. So, ibig sabihin siguro, dahil naghati-hati na sila sa lupa, sila na rin ang nag-asikaso ng pagpapatitulo sa pangalan nila. Sa ngayon po, ang lupang nagbenta o naibenta ay walang titulo at walang deed of sale. Meron lamang pong contract na ginawa sa barangay at rights na binigay ng asawa ko kapalit ng malit na bayad na 30,000. So hindi po binanggit. Ano hong contract ito? So medyo hindi rin namin ma-address ni Attorney Jeremiah yan dahil hindi niyo po binanggit dito dahil kung anong exactly yung contract na yun. Kasi sabi niyo hindi, walang deed of sale at so kung hindi deed of sale, anong contract po ito na binayaran kayo ng 30,000? So tanong niya, maaari ko bang makuha ang lupa sa huli? Pwede bang mabawi ang lupa? At may bisa ba ang kasulatan na nagawa sa barangay gayong ako at mga anak ko ay tumutol at walang pirma sa nasabing kasulatan? Yeah. Actually, attorney, medyo ang sinasabi niya, hindi niya sinabi kung kasi hinati-hati nung kanyang kuya. So, pagkahati ba, ano nangyari? Ito ba pinatituluhan niyo ba? At mukhang hindi pinatituluhan dahil yung pinirmahan yata ng kanyang asawa ay rights lamang. May kapalit ng 1,000 pesos. So, I would assume na hindi po nakapangalan sa inyong asawa yung lupa. Ang question po natin, kanino ho nakapangalan? Kung ito po ay titulado na rin. Ano po? Kasi kung sino po ang may hawak po nung titulo, kung kanino ho nakapangalan, ay legally speaking, siya ho ang kinakailangan at may kapangyarihan na pumirma noong deed of sale, deed of absolute sale po, para naman sa bibili. Kaya ho, yung binayaran ho sa inyong asawa ay mukhang sa tingin ko binili yung rights Pero baka yun yung nasa contract. Kasi
hindi sinabi sa atin kasi hindi namin, 'di ba, maa-address na mabuti inyong katanungan kung hindi po natin nauunawaan kung ano talaga nilalaman ng kontratang 'yan na sinasabi ninyo na hindi niyo naman pinirmahan at tumututol kayo, no? So bigyan niyo po kami ng detalye tungkol riyan. Ito bigyan daan pa natin, ano, sabi na lamang yung bahay ng mama gustong bilhin ng isang kapatid pero wala na ang mama ko. 4 po kami, kaso 4 kami maghahati. Bibilhin pa niya yung bahay, kasali pa siya sa share. Pwede po ba yun? So mukhang estate issue rin to, no? So ganito po yan, bigyan lang namin kayo ng general information. Gayong nawala na po ang mama ninyo, so sa makatwid ang mga heirs na po ang magmamana, no, ng mga properties na yan. Kung 4 po kayo, ito po ang aming understanding, mukhang wala na rin yung father ninyo, no? At 4 na lamang kayo na surviving ng mga anak, kayong 4 nga po, ang dapat na pantay-pantay na maghati riyan sa property na yan. Ngayon, yung issue ng bahay, yan maaaring pag-usapan, ano? Matapos na ma-settle muna po ninyo sa pamamagitan ng isang extrajudicial settlement, dokumento po yun, yung paghahati-hati ninyong magkakapatid ng lahat ng ari-arian na naiwan ng inyong mga magulang. Yan po ay tama ho, no? Yung sinabi ho ni attorney, yung extrajudicial settlement ay doon ho ninyo ilalagay kung paano ninyo gusto paghati-hatian yung ari-arian na natira. So, ang maaari hong mangyari, kung bibilhin nga po ng isa sa inyo ang lahat po ng share nung nalalabing 3 kapatid, ay kinakailangan ipakita ho doon na nililipat nyo rin ho yung lahat ng inyong mga shares doon sa inyong kapatid. Pero ito po ay sa isang presyo na nakalagay rin po doon. So magbabayad pa rin po yan, ano? 2 hong babayaran. Siyempre, magbayad pa rin po ng estate tax at also magbayad rin po ng tinatawag na capital gains tax or transfer tax po yan. So pwede naman po yan. Hindi naman po yan illegal. Ayan ang ating oras na lamang, ano, sa ating payo de asunto. Kaya kung hindi nyo napakinggan, ano, ang ating kasagutan, pwede nyo balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi naman po namin nasagot ang inyong katanungan, ay abangan nyo na lamang po sa mga susunod na Sabado ito. Okay? Sa mga may mga legal concerns po, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page at pwede rin po kayo mag-send ng inyong audio at video message ng inyong pong mga katanungan. Sige po, tayo ngayon ay dadako na sa ating oras ng pananalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa isang oras ng aming pakikipag-usap, balitaktakan, o Diyos, ng mga bagay tungkol sa batas. Lord, we thank you that you have given us such a rich idea, Lord, of our Constitution, Lord. Sa mga batas, Panginoon, na ang konsepto ay nagmula po sa inyong salita. Salamat, O Diyos, sa mga panukalang batas na isinusumite para makatulong at makaalwan, Panginoon, sa buhay ng mga tao. At Lord, we pray sa mga taong nagbigay ng katanungan, at nawa, O Diyos, ang aming pong mga kasagutan ay makapagbigay sa kanila ng tulong at lakas ng loob. At sa mga tao, Panginoon, na dumadanas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, Ikaw, Lord, ang kanilang maging tagapagtanggol. Ikaw ang maging kanilang matibay na muog at kalasag. Sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan at lahat ng pasasalamat sa patamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Itong aming dalang. Amen at amen. Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube at sa Channel 185 Signal TV sa pamagitan ng GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kami sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue,
corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.